tatangihan ko ang alok mo. Sa isip ni Ryumin, gaya ng inaasahan ko na. Imposible na basta-basta na lang ibaba ng lalaking to ang kanyang dignidad. Tinanggihan niya tayo. Kung pumayag siya, sana ay malaya na siyang manghuli. Siguro masyadong mataas ang kanyang ego, kaya ayaw niyang sumunod sa utos, ano. Para sa kanya, mas mahalaga pa ang kanyang dignidad kaysa sa buhay? O baka naman hindi niya tayo itinuturing na kahit ano. Sa isip ni Ryumin, ang mga pangyayari ay halos kapareho ng sa aking nakaraang buhay. Ang kailangan kong gawin ngayon ay gumuhit ng linya. Sige, kung tinanggihan mo ako, wala akong magagawa. Hindi na ako makikialam sa mga bagay dito. Kung mabuhay ka man o mamatay, wala na akong pakialam. Narinig mo ba yun, Hook? Hook ang posibleng tamang pangalan ni If, batay sa nobela. Hindi na siya nagmamalasakit sa'yo. Kung gayon, magsimula na tayong gumawa ng gulo, ano? Sa isip ni Joo-hyun, yes, si. Kailangan ko bang tanggapin ang alok na yun? Nag-anunsyo ang system, ang unang alon ay malapit nang magsimula. Maghanda para sa paglitaw ng mga halimaw at protektahan ang artifact. Magsisimula na sa loob ng 30 minuto. Kahit sino ang makapatay ng pinakamaraming halimaw, ang ikalawang alon ay magsisimula pa rin. Protektahan ng lahat ang artifact. Ang natitirang oras hanggang sa matapos ang pagsubok ay 3 oras. Hindi ako maaaring makipaglaban kasama ang mga taong may hinanakit. Isa pa, ito ay isang personal na misyon. Kailangan kong kumilos ng mag-isa. Saan pupunta ang lalaking iyon? Sinundan ni Joo-hyun ang figura ni Ryumin. Nagbabalak din ba siyang lumaban ng mag-isa? Papunta siya sa tarangkahan ng lungsod, ano? Nag-anunsyo ang system, nagsisimula na ang unang alon. Bumukas na ang tarangkahan. 4,700 player. Goblin ng kahinaan, 9,800. Nagulat ang lahat sa numerong 9,800. Dahil sa katangian ng pagsubok, ang mga goblin ay mayroon lamang 1/4 ng kanilang normal na lakas. Good luck sa inyong lahat. Nababaliw na to. Magtago na lang muna ako at obserbahan ang sitwasyon. Pero bakit hindi gumagalaw si Ho? Balak ba niyang labanan ng mag-isa ang mga goblin sa tarangkahan ng lungsod? Kahit na makipot ang tarangkahan, sapat pa rin ito para makadaan ang hindi bababa sa 1-0 tao. Kumpiyansa ba siya na kaya niyang patayin ang 1-0 ng mag-isa? Ang baliw. Nagpapakitang gilas dahil lang sa mataas ang kanyang level. Hindi ko na kailangang panoorin para malaman na lalaban siya ng kaunti at tatakbo agad. Pagkatapos, ang mga goblin ay sumugod palabas ng walang taros. Ginamit din ni Ryumin ang kanyang sandata, ang kanyang karit, upang tagpasin sila. Sa sandaling ito, sinamantala ng iba ang pagkakataon at tumalon. Mabilis na ginamit ni Ryumin ang kanyang mga paa upang sumugod at tagpasin ang mga lumilipad na goblin. Ha! Ang lakas ni Hook, ano? Kapag umabot ako sa level 16 na, magiging malakas din kaya ako tulad niya. Hindi ito ang oras para mag-isip tungkol dyan. Kailangan kong mag-level up ng mabilis at maging mas malakas. Sa sandaling ito, ang labanan sa pagitan ng mga manlalaro at mga goblin ay naging mabangis na. Harangan ninyo sila. Bagsak na ang kanlurang tarangkahan. Huwag ninyong hayaang makalapit sila sa artifact. Kailangan ko ring bumaba at pumatay ng mga goblin. Halika rito, mga walking beso. Gamit ang kanyang sandata, madaling pinabagsak ni Joo-hyun ang mga ito. Salamat sa sinaunang ASV ng pagtingin sa hinaharap, alam ko ang kanilang mga galaw. Ang dali lang. Biglang may lumipad na bagay at nag-iwan ng sugat sa kanyang mukha. Sa isip ni Joo-hyun, pana? Hindi ko pa nakitang bumanat ng pana ang goblin. Sino yun? Kahit sino man yun, kapag nahuli kita, dudurugin kita sa 100 piraso. Haha! Nahuli kita, kaawa-awang beastard. Galit na binunot ni Joo-hyun ang sibat. Ginamit niya ang kanyang kutsilyo at direktang sinaksak ang dibdib ng lalaki. Mamatay ka, hamak na anak. Kasabay nito, isang pana ang binitawan upang pigilan si Joo-hyun. Lumingon siya upang tingnan ang mamamana. Pagkatapos ay ginamit niya ang sibat sa kanyang kamay at ibinato ito sa mamamana. Tumama ang sibat sa ulo ng lalaki na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Nakakainis.
Hindi ko inaasahan na ang nakakabahala sa akin ay ang mga manlalaro, hindi ang mga halimaw. Kung hindi ako ang kinatawan ng lugar, anong klaseng kinatawan ng lugar to? Kung mayroon akong karapatang pumili, sana ay ibinato ko na lang ito sa iba. Dapat ko bang tanggapin ang tulong ni Ho? Ang isang tunay na lalaki ay dapat magkaroon ng ambisyon. Hindi ako maaaring maging tauhan ng iba. Dapat may paraan para manghuli ng hindi ginugulo ng ibang mga manlalaro. Siya ang pangatlo sa kasalukuyang ranggo ng lugar, si Black Dragon on Hand. Tama, siya nga yun. Hoy, Black Dragon on Hand, protektahan mo ako mula ngayon. Bumalik sa panig ni Ryumin. Nag-anunsyo ang system, ang kwintas ng bungo ay nagpapataas ng bilis ng pag-atake ng 25%. Natalo mo na ang 502 goblin sa kabuuang 1,000. 3 beses na bilis. Ang ESU ay tumaas ng 100% salamat sa epekto ng sinaunang ESV ng Berdugo. Dagdag na 333% na gantimpala. Dagdag na 166. Isang ginto. Nakakuha na ako ng halos 2,000 ginto. Kasalukuyang mayroon akong 15, 10 ginto. Sa bilis na ito, madali akong makakakuha ng 20,000 ginto para sa ikalawang alon. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan kong aktibong kumita ng ginto at bumili ng 2 karaniwang kasanayan. Kung magawa ko iyon, magkakaroon ako ng sinaunang FV ng dalisay na puso. Si Ryumin, sa pagkakataong ito, ay may matalas na tingin. Ginamit niya ang kanyang karit upang tagpasin ang mga goblin na nagdulot sa kanila na bumagsak na parang dayami. Nang makita ito ng mga goblin, hindi na sila naglakas loob na sumugod. Hindi ba kayo susugod? Kung hindi, ako ang unang aatake. Sumugod si Ryumin sa mga goblin na may hawak na karit. Biglang tumunog ang isang kakaibang tunog. Ano iyon? Ano nang nangyayari? Nag-anunsyo ang system, matagumpay mong nahadlangan ang unang alon. Ang bilang ng mga manlalarong nakaligtas ay 3,933. Habang ang bilang ng mga namatay ay 967. Ang mga nakaligtas ay makakatanggap ng gantimpala na 500 ginto. Sa isip ni Ryumin, 967 na ang namatay. Kahit na pinahina nila ang mga goblin, hindi pa rin sila dapat maliitin. Pagkatapos, hinanap niya si Jo Hyun at nagtaka kung nasaan siya. Sa huli, nakita niyang buhay pa siya. Ngunit marahil ay mahihirapan siyang malagpasan ang pagsubok na ito. Sa sandaling ito, galit na galit si Jo Hyun. Sa isip niya, ang mga Gi-starred na to, hindi pumapatay ng mga goblin. Ako lang ang pinupuntirya nila. Biglang may sumigaw, mamatay ka na, Jo Hyun. Jo Hyun ang posibleng tamang pangalan ni Cho Dong-bagsi, batay sa nobela. Ngunit bago pa man siya makakilos, pinatay na siya ng 2 iba pa. Sa isip niya, buti na lang, dahil sa kapangyarihan ng utos, nakaligtas ako sa unang alon. Ginamit nila ako bilang panangga. May nagtanong, okay ka lang ba? Sa isip ni Jo Hyun, sinusundan pa rin ako ng baliw na to. Kahit na hindi siya gumagamit ng kapangyarihan, dumugo na siya ng sobra. Hindi ko alam kung makakaligtas pa siya sa alon na ito. Kahit na ganito, nagpa siya pa rin siyang maging matatag, makaligtas, at malagpasan ang alon na ito. Parang wala lang. Biglang nag-anunsyo ang system, ang ikalawang alon ng pag-atake. Ang bilang ng mga manlalarong natitira ay 3,933. Haharapin ang goblin ng kahinaan at hobgoblin. Sa kabuang bilang na 7,866. Dahil sa katangian ng pagsubok, ang mga goblin ay mayroon na lamang normal na lakas. Hinihikayat ng sistem ang mga manlalaro na subukang manalo sa laban. Sa kabilang panig, patuloy na nililinis ni Ryumin, tama ang pangalan ni Ryumin batay sa nobela, ang mga goblin. Sa bawat tagpas, maraming goblin ang namamatay. Pagkatapos ng ilang sandali, daan-daang goblin ang napatay. Nag-anunsyo ang system, umabot ka na sa level 20. Ang ranggo ay tumaas mula sa baguhan hanggang sa normal. Maaari mo na ngayong gamitin ang paggana ng pagsasanib. Sa wakas, nakaabot na ako sa level 20. Ngayon ay maaari ko nang gamitin ang pagsasanib ng propesyon upang lumikha ng natatanging item na hindi mabibili sa tindahan. Patuloy na nag-anunsyo ang system, binabati kita sa pag-level up. Ang Crimson Side ay pinahusay.
Ang dagdag na pinsala ng Crimson Tide ay tumaas mula 100% hanggang 120%. Natutunan mo rin ang natatanging kasanayan, Crimson Knight. Epekto, sa loob ng radius na 500 metro, gamitin ang madilim na enerhiya upang lumikha ng isang artipisyal na gabi. Ang kasanayang ito ay maaaring malayang i-on at i-off ayon sa gusto. At ang susunod na kasanayan ay makukuha kapag naabot mo ang level 4 na po. Ang dagdag na pinsala ng Crimson Tide ay tumaas na sa 120%. Nakakuha pa ako ng bagong kasanayan. Ang kasanayang Crimson Knight ay napakahusay para sa sinaunang AEV ng kamatayan. Mas malakas sa gabi. Sa araw, ang epekto ay dumoble ang lakas ng pag-atake ng sandata. Sa gabi, dagdagan ang bilis ng pag-atake ng 50%. Kapag nagpapahinga sa gabi, bawasan ang rate ng pagkakita ng mga kaaway. Sa sandaling ito, ang mga goblin ay sumugod mula sa tarangkahan ng lungsod. Nang makita ang mga goblin na sumusugod, ngumiti lamang siya ng mapakla. Maligayang pagdating. Natutunan ko lamang ang bagong kasanayan dito. Pagkatapos, inilunsad agad ni Ryumin ang Crimson Knight. Bigla, pinatay ng mga invisible na espada ang mga goblin ng walang awa. Ang matatalim na espada ay dumaan sa mga goblin ng napakabilis na hindi pa nila napagtanto kung ano ang nangyari. Kung saan sila pumunta, bumabagsak sila ng isa-isa. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, lahat sila ay nakahandu sa isalupa. Nag-anunsyo ang system, matagumpay mong nahadlangan ang ikalawang alon ng pag-atake. Ang bilang ng mga manlalarong nakaligtas ay 3,343. Habang ang bilang ng mga namatay ay 590. Ang mga manlalarong nakaligtas ay tumanggap ng gantimpala na 500 ginto. Tapos na rin ang ikalawang alon. Dapat ba akong bumili ng ilang karaniwang kasanayan habang nagpapahinga? Sa tindahan ng kasanayan, nakita ang 20,000 ginto. Kaya ang unang kasanayan na bibilhin ko ay ang kasanayang pagtuklas. Sa kasanayang ito, matutukoy ko ang target sa loob ng radius na 30 metro. Pagkatapos suriin, napansin niya na sa paligid sa loob ng radius na 30 metro ay puno lamang ng mga bangkay ng goblin. Kaya dapat ko bang magtipid ng dagdag na 20,000 ginto? Nag-anunsyo ang system, ang ikatlong alon. Mga manlalaro, 3,343. Kasama ang mga hobgoblin ng kahinaan, 6,686. Matagumpay mong nahadlangan ang ikatlong alon ng pag-atake. Nag-anunsyo ang system, ang ika-4 na alon. Mga manlalaro, 3,001. Kasama ang mga hobgoblin ng kahinaan, 6,002. Matagumpay mong nahadlangan ang ika-4 na alon ng pag-atake. Sa isip ni Jo Hyun, 1 oras na lang ang natitira. Kung makakayanan ko ang dagdag na 1 oras, maaari akong makaligtas dito. Kahit na naubos ko na ang lahat ng kapangyarihan ko, basta mayroon akong mga G-Stard na ito na nagpoprotekta sa akin, hindi malalagay sa panganib ang aking buhay. Nag-anunsyo ang system, ang ika-5 alon. Mga manlalaro, 2,700. Kasama ang gnoll na humina, 1,000,800. 1,000,800? Ang dami nila. Ngunit dahil sa katangian ng pagsubok, ang mga gnoll ay mayroon lamang normal na lakas. Hinihiling ko sa iyo na manalo hanggang sa huli. CJ, hindi ko kailangang mag-alala. Ito ang pagkakataon upang gumawa ng himala. Magiging mas malakas ako upang makaganti sa mga dating humahamak sa akin. Gayunpaman, nang tumingin siya sa mga taong nasa ilalim ng kontrol na unti-unting namamatay, nabigla siya. Narito na siya. Ang mapanirang G-Stard na iyon. Ang titulo ng aking kinatawan. Sa pagkakataong ito, kailangan ko siyang patayin. Mga barbaro. Sa huling laban, pigilan ninyo sila. Mga bantay. Pigilan ninyo sila. Pagkatapos ng ilang sandali, ang 2 taong nasa tabi niya ay nagpa siya ring umalis. Ngayon ay 4 na tao na lamang ang natitira. Sa sandaling ito, nagsimulang magpanik si Jo Hyun. ST. Patay na ako. Hindi ito ang oras para manghuli. Tatakbo na siya. Habulin ninyo siya. Putnang ina. Basta malagpasan ko lang ang alon ng pag-ataking ito. Ito na lang ang natitira. Tumakbo si Jo Hyun papunta kay Ryumin. Nagmamadaling sinabi, pumapayag ako sayo.
Gagawin ko ang anumang sabihin mo. Pakiusap, protektahan mo ako. Tinanggap ko na ang alok na proteksyon. Sandali. Matigas na sagot ni Ryumin, tinatanggihan kita. Sinabi ko na sa iyo, wala akong pakialam. Kung mamatay ka man o hindi, bahala ka na sa sarili mo. Sandali. Ngunit nag-alok ka sa akin. Magiging tauhan mo ako. Tinatanggihan mo ako, ano? Hindi ko kailangan ng tauhan. Wala kang kapangyarihan ng utos sa iyong kamay. Sa isip ni Jo Hyun, ang batang ito. Sinabi niya na wala akong silbi, ano? Dapat pumayag na lang ako ng mas maaga. Nakita na ba ninyo? Tinanggihan na niya siya. Buti na lang. Nagtataka pa ako kung paano kung tulungan siya ni Hope. Ano ang gagawin ko? Tama nga na ang buhay ay isang pelikula. Ngayon ay maaari ko na siyang patayin ayon sa gusto ko. Putnang ina. Kahit na mamatay ako, papatayin ko pa rin ang kahit isa sa inyo. Senior, pagod ka na siguro. Tutulungan na kita rito. Hang Yong-min. Tama, nandyan ka pala. Kung makaligtas ako rito, aalagaan kitang mabuti. Pagkatapos magsalita, binigyan agad ni Yong-min si Jo Hyun ng isang malakas na suntok sa mata. Sa sandaling ito, nakahandusay na si Jo Hyun. Senior, papatay na rin kita para makapagpahinga ka ng payapa. Key-starred. Bago pa man makapagsalita si Jo Hyun, tuloy-tuloy nang binugbog ang kanyang mukha. Sa isip ni Jo Hyun, puting ina. Tinraidor na naman ako ng starred na to. Nag-anunsyo ang system, ang kinatawa ng lugar, Life is a Movie, ay pinatay. Ang kapangyarihan ng kinatawan ay ipinasa sa nagpatay. Ang manlalarong Hang Yong-min ay ang bagong kinatawan ng lugar. Ako ang kinatawan ng lugar. Ako ang hari dito. Naging kinatawan ka na ng lugar. Natanggap mo na ang kapangyarihan ng utos na eksklusibo sa kinatawan. Sa isip ni Yong-min, ngayon, kung magtutuon ako ng pansin, maaari kong kontrolin si Salarin ayon sa gusto ko. Gagamitin ko ng mabuti ang kapangyarihan ng utos. Huwag kang magalit masyado. Hindi ba't dahil tumatakbo lang palagi ang utos ng gang ni Jo Hyun? Nakakahiya. Nakita ninyo ba iyon? Bugbog sarado ko siya. Hindi ba't sinabi ko na mayroon akong pagkakataon na manalo? Tama. Sa isip nila, pinatay ng Key-starred na to ang tao gamit ang kanyang mga kamay. Nakakatakot. Tama nga na may sira siya sa ulo. Sino ang mag-aakala na mamamatay talaga siya? Anong nangyayari? Hindi ba't ang asong ito ang palaging sumusunod sa isang gangster? Mula pa sa simula, balak na niyang mag-traidor, ano? Nakakatakot. Paano magiging kinatawan ng lugar ang isang taong tulad niya? Uy, lahat. Pinalitan na namin ang aming kinatawan. Nakangiting sinabi ni Yong-min, hehe. Ngayon ay pinupuntirya nila ako, ano? Ngunit sayang, alam ko ang isang bagay na makakatulong sa akin na makatakas dito. Sa sandaling ito, isang tinig ang nanggaling mula sa malayo, Hok. Anong nangyari? Nakita mo ba ang anunsyo? Ngayon ay ako na ang kinatawan ng lugar. Mayroon na akong kapangyarihan ng utos. Kaya ano? Ang alok na sinabi mo tungkol sa Life is a Movie, tatanggapin ko na. Sa madaling salita, susundin ko ang iyong sinabi. Sa halip, protektahan mo ako. Sa isip ni Yong-min, ang dahilan kung bakit iniwan si Jo Hyun ay dahil wala siyang kapangyarihan ng utos, kaya siguradong tatanggapin niya ang aking alok. Hindi ba? Hindi ko gusto ang iyong pag-ugali. Anong sabi mo? Kung luluhod ka sa akin at magmamakaawa, tiyak na pag-iisipan ko ito. Hindi mo ba ako naririnig? Mayroon na akong kapangyarihan ng utos. Ano ang gusto mong gawin ko? Parang may hindi ka naiintindihan. Ngunit ang natatalo dito ay ikaw, hindi ako. Gusto mo akong protektahan? Kung gayon, lumuhod ka at magmakaawa. Nang makita ang mga taong naghihintay na puno ng galit, lumingon siya at lumuhod. Susundin ko ang lahat ng iyong sasabihin. Pakiusap, hayaan mo akong maging tauhan mo, Hok. Sa isip ni Ryumin, nasaksihan ko na ang tagpong ito na nakakasawa na. Gayunpaman, hindi tulad ni Jo Hyun, may pakinabang pa rin si Hang Yong-min. Pansamantala, pumapayag ako sa iyong alok. Sumagot si Hang Yong-min, salamat sa iyo, Hok. Pinutol ni Ryumin, tama na.
Ayokong makita ang iyong kaawa-awang mukha. Pagkatapos magsalita, lumapit si Ryumin sa mga taong nasa harap. Nagbulungan ng ilan, paano napunta ang mga bagay-bagay sa ganito. Poprotektahan ni Hawk si Hang Yong-min, ano? Patay na. Dapat sabay-sabay naming atakihin siya. Pinuto ng isa pang tao, hindi pa ba ninyo nakita si Hawk na lumalaban? Paano siya makakalaban sa maraming tao ng sabay-sabay? Paano kami magkakaroon ng pagkakataong manalo bago ang halimaw na iyon? Pinuto ni Ryumin, hayaan ninyong tulungan ko kayong magpasya. Mayroon kayong dalawang pagpipilian. Iwanan ng titulo ng kinatawan ng lugar, bumalik at manghuli ng ilang halimaw. O mamatay sa kamay ko kung kaya ko. Kung magagawa ko, hinihikayat ko kayong piliin ang unang opsyon. Ngunit kung gusto ninyong labanan ako, sa aking paningin hindi na kayo mga tao. Nang marinig ito, namutla sila sa takot. Nagmakaawa ang ilang tao, pasensya na. Sumusuko ako. Sa isip ni Hang Yong-min, nakakabilib. Hindi ko inaasahan na sa ilang salita lamang ni Hawk, mapapaurong din niya sila. Kapag siya ay isang kalaban, talagang nakakatakot siya. Ngunit kapag siya ay isang kakampi, walang mas maaasahan. Sa isip ni Ryumin, mukhang tapos na ang lahat. Kaya, nilinis na namin ng ligtas ang ikalimang alon, sabi ni Ryumin. Ngunit kung magtatapos ito ng ganito, hindi ito magiging kawili-wili. Hang Yong-min. Opo, Hawk. Mag-utos ka lang. Sumagot si Ryumin, gamitin ang kapangyarihan ng utos ng 10 beses at sirain ang artifact. Ano? Ang artifact? Nagulat si Hang Yong-min. Sa isip niya, kung masira ang artifact at hindi ito maprotektahan, magiging mabigat ang parusa. Ngunit bakit kailangan gawin yun? Malamig na sumagot si Ryumin, manahimik ka at sundin mo ang utos ko. Patuloy ni Ryumin, itatalaga ko ang mga taong gagamit ng kapangyarihan ng utos sa iyo. 10 sa mga taong ito, sirain ninyo ang artifact. Nang makita ni Hang Yong-min ang ilang kaibigan niya sa grupo, naisip niya kung sinasadya ba ito ni Ryumin. Walang ibang pagpipilian. Sinabi niya sa kanila, pasensya na. Ito ang utos ni Hawk. Sana maintindihan ninyo. Nang ipatupad ang utos, nagbabala ang system, ang artifact ay inaatake. Sinimulan ng 10 taong inutusan na sirain ang artifact. Sumigaw ang ilang tao, anong ginagawa ninyo? Itigil ninyo iyan agad. Kung magpapatuloy ito, masisira ang artifact. Ngunit huli na. Nag-anunsyo ang system, nasira ang artifact. Nabigo ang pangunahing misyon. Ang pagpapakatao ng nagpaparusang Diyos ay lilitaw sa loob ng 30 minuto. Ngayon ay kailangan nating makaligtas bago ang pagpapakatao ng nagpaparusang Diyos. Kung makaligtas tayo, gagantimpalaan tayo ng 3,000 ginto. Nag-anunsyo ang system. Sa isip ni Ryumin, ang gantimpala para sa misyon na ito ay mas malaki kaysa sa gantimpala kapag nakumpleto natin ang ikalimang alon. Iyon ang dahilan kung bakit pinasira niya kay Hang Yong-min ang artifact. Iwasan na siya ang mismong gumawa nito. Ngunit ang mga taong sumira sa artifact ay parurusahan. Lahat ng estadistika ay babawasan ng 50% magpakailanman. Namangha si Hang Yong-min, sino ang nakakaalam na ang parusa ay magiging napakabagsik. Nag-anunsyo ang system, ang kinatawan ng lugar ay parurusahan din dahil hindi niya naprotektahan ang artifact. Sa isip ni Ryumin, ang pagbabawas ng mga estadistika magpakailanman ay isang nakamamatay na suntok. Ngayon, maghanda na tayong hulihin ang pagpapakatao ng nagpaparusang Diyos. Maghanda na tayong pumasok sa huling laban habang binubuksan ang tindahan para sa mga natitirang gintong item ng suporta, ang hood ng isang mamamatay tao. Ordinaryong helmet na may depensa na 20. Epekto, dagdag na liksi ng 3. Tibay 250 paghahati 250. Limitasyon sa paggamit, ordinaryo o mas mataas na antas. Sa loob ng hood na ginagamit ng isang mamamatay tao, palaging may amoy ng dugo. Parang hindi kailanman nalalabhan ang hood. Mahabang bota ng kalinawan, makapal na uri. Ordinaryong antas na may depensa na 15. Epekto, dagdag na liksi ng 2. Bilis ng pagkilos dagdag 5%. Tibay 250 paghahati 250. Limitasyon sa paggamit, ordinaryo o mas mataas na antas.
Ang itim at masikip na bota ay mukhang masikip ngunit komportable kapag isinuot. Hindi ko inaasahan na kahit ang bahagyang pagtaas sa mga estadistika ay nakakatulong upang hulihin siya ng mas madali. Susunod ay pagsasanib. Maglagay ng isang item at pagkatapos ay pagsamahin ito sa mana stone. Matagumpay na pagsasanib. Pagpipili ang dagdag isa. Ang lahat ng mga estadistika ay idinagdag sa kwintas ng buto. Maaari akong maglakip ng isang mana stone sa bawat piraso ng kagamitan kaya ang natitirang mga item ay gumagamit ng parehong paraan. Matagumpay na pagsasanib. Pagpipili ang dagdag isa. Bawas na pinsala at idinagdag sa baluti ng balat ng bihasang mga ngaso. Matagumpay na pagsasanib. Pagpipili ang dagdag dalawa lakas at idinagdag sa Crimson Side ng kamatayan. Ang pinakamababang antas ng mana stone ay hindi gaanong nakakatulong, ngunit mas mabuti na ang mayroon kaysa sa wala. Kaya nagsisimula na, medyo kinakabahan ako. Sikapin nating manatiling matatag sa loob ng 30 minuto. Tama ang sinabi niya. Kailangan lang nating patuloy na tumakbo. Sa isip ni Ryumin, hindi ko alam iyon. Ang pagtakas mula sa pagpapakatao ng nagpaparusang Diyos ay hindi madali. Sa aking nakaraang buhay, sa 2,700 katao, mga 500 katao lamang ang nakaligtas. Ang pagsubok lamang na panatilihin ang iyong buhay ay napakahirap na. Sa simula, ang pagpapakatao ng nagpaparusang Diyos ay isang halimaw na kailangan ng 5 manlalaro sa antas 40 upang labanan ito. Ngunit balak kong patayin ito upang makakuha ng malaking gantimpala dahil mayroon akong titulo. Nang patayin ko ang anghel na iyon sa unang alon, ang titulong ang unang pumatay sa anghel. Kondisyon na natamo. Maging ang unang tao na pumatay sa isang anghel. Epekto, kapag nakikipaglaban sa isang banal na nilalang, lahat ng estadistika ay tataas ng 2 beses. Ang titulong ang unang pumatay sa anghel ay makakatulong na madoble ang lahat ng estadistika kapag nakikipaglaban sa isang banal na nilalang at ang pagpapakatao ng nagpaparusang Diyos ay isang banal na nilalang. Iyon ang pagpapakatao ng nagpaparusang Diyos, Kaya kung iwasan ko lang ito, makakaligtas ako, Kiki. Hindi ba't napakadali nito? Akala ko kahit papaano ay magkakaroon ng halimaw na lilitaw. Put ng ina. Pinatakot mo ako ng husto. Wala akong nakikita. Pagkarating sa lupa, itinaas ng Diyos ng kaparusahan ang kanyang sandata at lumikha ng isang magic circle na naglalabas upang takpan ang lahat. Ang pagpapakatao ng nagpaparusang Diyos ay lumikha ng isang limitadong saklaw. Ano na klaseng bagay to? Isang limitadong saklaw. Maliban kung aalisin ito ng taong lumikha ng lugar, hindi ka pinapayagang umalis sa lugar. Hindi kami makakaalis sa lugar. Hindi ba't nakakulong kami rito? Ang mga estadistika ng mga tao sa loob ng saklaw ay nabawasan ng 50%. Tulungan ninyo kaming makalabas dito. Sa isip ni Ryumin, halos 300 katao ang nahuli na, Ano kaya ang malaking bola na iyon? Nakakalungkot, ngunit hindi ko maililigtas ang 300 katao na yun. Ngayon, ang pakpak ng kaparusahan ng Diyos ay kumakalat at mabilis na kinokolekta ang mga araw. Kaya nagsisimula na. Kasing bilis ng kidlat, ang mga tao sa loob ng bilog ay pinatamaan ng invisible na espada sa pamamagitan ng kanilang mga katawan. Nakakainis. Gusto niya na itapon namin ang mga bagay na ito, Sa mata lamang, napakahirap ng makita. Pagkatapos makulong sa loob ng limitadong saklaw, ang pag-iwas sa mga araw ng liwanag ay halos imposible. Ngunit sa ibang salita, basta maiwasan mo ang mga ito, wala nang mahirap. Habang nagkakagulo ang lahat, ito ang aking pagkakataon. Gaya ng inaasahan, kapag nangangaso ito ng mga tao, hindi nito papansinin ang kanyang likuran. Sa sandaling alisin nito ang kalasag, aatake ako. Pagkatapos ng ilang sandali, lahat ng tao ay unti-unting bumagsak. Ito na ang oras. Hindi ko kailangang mag-alala na lilingon ito dahil wala itong mga tainga. Ang distansya sa pagitan ko at nito ay 5 metro. Tumalon pataas sa hangin. Gagamitin ko agad ang kasanayang mula sa marka. Susubukan kong maglabas ng nakamamatay na suntok sa unang pagkakataon. Huli na upang mag-ingat. Ang hakbang na ito ay perpekto. Tinamaan ko ang mata nito. Ang bilis ay kasing bilis ng kidlat.
Lumapag si Ryumin, lumingon, at tumakasalamat sa mula